Tawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, sa sobrang kalasingan ni Conrado, ay muntik na itong madisgrasya. At mabuti na lang, ito'y nakapagpreno. Sinisi pa si Gomer dahil gusto daw niyang banggain. Nag-alala si Gomer, baka nakilala siya ng matanda. Nakahinga naman ng maluwag si Hanilet dahil walang masamang nangyari sa kanyang ama. Masakit pa rin ang ulo ni Conrado, kaya hindi ito nakapasok sa opisina kinabukasan. Sa kabilang dako, natuwa si Rado sa ibinalita ni Gomer na nalaman na ni Conrado ang kanilang pagpapakasal. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Nagkatagpo na Magbalay, dito sa ating dula, Super Pipita. Kung ganon, ikaw si Pipita na magiging katulong namin? Kabisado mo bang lahat ang gawain sa loob ng bahay? Alam mo ba ang trabaho ng isang katulong ay hindi yung basta-basta? Kasi ang sahod mo ay hindi basta-basta din. Marami na kaming naging katulong. Hindi nagtagal kasi hindi nakatiis. Madaldal lang matandang ito. Bakit hindi ka makaimik? Natatakot ka ba? Baka gusto mong umatras. Hindi kita pipigilan. At totoo ba ang hinala ko na hindi ka sanay sa buhay katulong? Sir? Sayang ang pagod at oras ko. Mahal ang gasolina. Hindi ka nagsasalita. Pipi ka ba? Hindi ako pipi, sir. Nagsalita na ako kanina pa. O ano? Baka ko naman ang magsisisi sa pagkuha ko sa'yo. Umalis na kasi si Hanilet at sinabi ko sa kanya na ako ang kikilatis sa'yo. Kikilatisin daw ako? Pero hindi naman ako makasingit sa kanya magsalita. Daldal ng daldal. Ay, sir! Baka gusto niya akong pagsalitain. Ay, nakahalata ka na pala, Pipita. Talagang magaling akong magsalita. Tawag nga nila sa akin, bangkero. Pero hindi ako marites. Ganon, sir? Sige, magsalita ka na kung may dapat kang ipaliwanag.
Wala akong ipapaliwanag, sir. Ang masasabi ko lang, sir, wala kayong dapat problemahin sa akin. Pwede kayong magtanong sa agency. Madami na akong napasukang bilang katulong, iba't ibang ugali ng amo na ang nakasasalamuha ko. Wala silang masabi kasi tapat ako sa kanila, maganda ang aking record. Ay, mabuti naman kung ganon. Pero, makakatiis ka kaya? Sanay na po ito, sir. Ang ibig kong sabihin, kahit walang radyo doon sa bahay, dahil ako lang ang magiging radyo mo. Pero kapag nasa opisina naman ako, tahimik ang bahay. Nandito na kami ni Daddy sa Marapait Agency. Pero pinalabas naman ako ni Daddy. Kakausapin daw muna ang magiging katulong namin. Mabuti naman kung makapag-usap silang dalawa. May sinabi sa akin si Daddy. Ano, may pinabibili ba siya? Anong pinabibili? May mall dito, malapit sa agency. Sabihin mo lang, bibilhin ko, kahit ano. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Gusto daw makipagkilala sa daddy mo. Ganun ba? Sige, sasabihin ko kay Daddy kapag nakauwi na kami. Nagsama si Hanilet at Daddy Conrado na sumundo sa magiging katulong nila. At nakausap ko din si Hanilet at sasabihin daw niya sa daddy niya na gusto niyong makilala, Daddy. Wala pala silang katulong. Magtatatlong buwan na wala silang katulong. Kaya si Hanilet, obligadong magtrabaho sa loob ng bahay nila. Magaling magluto si Hanilet, Daddy. Sige, tawagin mo siya minsan dito. Ano? Gagawin yung katulong si Hanilet? Hindi. Ibinida mo kasing magaling magluto. Gusto kong matikman ang kanyang luto. Tika, bakit wala silang katulong? Suplado yata ang magiging biyanan mo. Nandito ka na pala, Hanilet. Nainitan ka ba sa loob ng kotse? Nainip ako nung naghihintay sa inyo. Hindi pa kayo lumalabas, kaya bumalik na lang ako dito sa opisina. Paano kami lalabas? May pipirmahan pa kaming kontrata ni Pipita. Sige na, magpirmahan na tayo para makauwi na. Ate Pipita, kumusta ang pag-uusap ninyo ni Daddy? Mabuti naman, madam. Mabait si sir. Gusto ko ang sinabi mong yan, Pipita. Dahil sa sinabi mong mabait ako, maglilibre ako ng ice cream at halo-halo. Palabiro pala itong si sir. Hindi lang ako palabiro. Magaling pa akong magsalita. Madaldal ako. Magsasawa kang makikinig sa radyo. Huwag lang ang music. Ito ang magiging kwarto mo habang nagsisilbi ka sa amin bilang katulong. Okay na siguro ito para sa'yo? Maluwang. Ako lang naman. Okay na ako dito. Nilinisan ko na rin bago ka dumating. Pero kung hindi ka pa kontento sa aking paglilinis, doblehin mo na lang. Okay na po to, madam. Walang problema. Matagal kayong nag-usap ni Daddy. Alam mo na ang kanyang pag-ugali. Sana mapagtiisan mo. Mabait naman si sir. Kaya lang madaldal. Halos hindi ako makapagsalita nung kinakausap ako. Pagkatapos sinita ako, bakit daw ako hindi nagsasalita? Isa pa yan na dapat mong sanayin. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Mahigit na 3 buwan kaming walang katulong.
kasi ngayon ng pagkuha ng katulong. Bihira na ngayon ang pagkakatiwalaan. Hindi lang yan. Madaldal ang daddy. Hindi ko lang alam kung wala ako dito sa bahay. Nasusobrahan niya ko minsan. Parang radyo. May mga reporter at ibang announcer sa ibang istasyon ng radyo. Pero nasusobran nila ang kanilang sinasabi. Ganon ang daddy ko. Pinapasigurado ko sa inyo, madam. Kahit anong mangyari, hindi ako magsasawa kay daddy niyo. Maraming salamat kung ganon, Ate Pipita. Ikaw na rin ang nagsabi na mahirap ang magkaroon ng mabait at mapagkakatiwalaang katulong. Hindi pa tumatawag sa akin si Hanilet. Pero sa palagay ko naman, nakauwi na yun. Pagod siguro. At hindi na rin nag-opisina ang daddy niya, si Daddy Conrado. Anong oras na ba? Pasado 3:00 na pala. Wala rin lang akong ginagawa dito sa opisina. Uuwi na lang ako. Bahala kayo, Daddy. Siya nga pala, pwedeng ibigay mo sa akin ang cellphone number ni Hanilet. Tatawagan ko siya pagdating ko sa bahay. Oh, anong sasabihin niyo sa kanya, Daddy? Kailangan ko pa bang tanungin? Siyempre, gusto kong may makausap at mapalapit ako sa kanya. Gusto niyong tawagan? Paano kung nagpapahinga yung tao? Subukan ko lang na tawagan. Baka gising siya. Sige. Doon ko na lang sa baba ibibigay ang number niya habang nagme-merienda tayo. Nakatulog ako. Pasado 3:00 na pala ng hapon. Ay, makabangon na nga. Titignan ko kung anong pwede kong gawin sa labas. Nakakaya naman sa mga amo ko. Lalo na kay Sir Conrado. Baka may mapansin sa aking trabaho. At hindi lang 1 kilometro ang maririnig ko sa kanya. Kaya kaya ko ito. Pero sa palagay ko, hindi naman suplado si Sir. Nagre-ring na ang cellphone ni Hanilet. Sana sagutin niyang tawag ko. Number kaya ni Hanilet itong ibinigay ni Gomer? Baka hindi ito ang number ni Hanilet. Ang tagal. Hello? Sino ka bang istorbo? Pagod ang tao. Boses ng isang matanda ang sumagot. Sinasabi ko na nga ba eh. Sino kayang matanda ito? Hoy! Tatawag-tawag ka, hindi ka naman sumasagot. Kung wala kang magawa sa buhay mo, pumunta ka na lang sa West Philippine Sea. Ano naman ang gagawin ko sa West Philippines eh? Ayaw mong magsalita. Kung ganon, humanap ka ng kausap mo. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganon na kausap Ang galing magsalita kaysa sa akin. Ano kaya kung tawagan ko at pagsalitaan ko? Ako pa ang pagsabihan niya ng ganon. Daddy. Akala ko tatawagan niyo si Hanilet. Ay, iba naman ang ibinigay mo sa akin na numero. Matandang lalaki ang nakasagot. Ang daldal. Baka nagkamali ako nang naibigay sa inyo na numero. Patingin nga ng cellphone nyo.
Cellphone niya naman ito. At bakit nasa sa inyo ang cellphone ko? Ha? Oo nga no. Nagkapalit tayo. Paano kasi sa pagmamadali, iba na ang nadampot ko. Magkatabi kasi ang cellphone natin sa loob ng kotse. At saka may tumawag kanina. Hindi naman sumasagot. Ha? Sino yun, Daddy? Hindi ko nga kilala dahil hindi naman nagsasalita. Baka naman hindi nyo siya pinasingit. Oh. Ayan. Baka siya yan. Nag-call back. Bahala ka na sa kanya. Si Kumar naman itong tumatawag. Hello? Talagang hindi ako nagkamali. Numero mo ang binigay ko kay Daddy. Ano? Tinawagan ka, pero matanda daw ang nakasagot. Si Daddy yun ah. Hindi pa napagkasundoan ang kasal namin ni Gomer. Parang nakikita ko na may lilitaw na problema sa magiging magpalae. Ay, muntik na akong himatayin nung naamoy ko ang pabango mo. Akala ko bumisita ang mami mo. Pwede pa, Daddy? Huwag niyo nga akong takutin. Oh, ang akala ko hindi ka naniniwala sa multo. At teka, saan ka ba pupunta? Bakit ang bango-bango mo? Tsaka nagpaganda ka pa. Pinapatawag ako ni Daddy Rado sa kanila. Kaya wag niyo na akong hintayin ni Ate Pipita. Kumain na kayo. Kararating lang ni Pipita. Ngayon lang ako ipagluluto. Siguradong magtataka na naman kung gaano ako kadaldal. Bawas-bawasan niyo kasi, Daddy. May sasabihin pala ako sa inyo. Gusto daw kayong makilala at makaharap ni Daddy Rado. Ayan lang pala eh. O sige, kailan? Tatanungin ko kung kailan. Sabihin mo kagad para mapaghandaan natin. Maghahanda tayo ng masasarap na pagkain. Ipapaluto ko kay Pipita, ha? Tutulungan ko na lang si Ate Pipita na magluto. Oo nga pala marunong ka din palang magluto. Baka mas magaling ka pa kaysa kay Pipita. Huwag niyong sabihin yan, Daddy. Baka marinig kayo ni Ate Pipita. Nakakahiya sa kanya. Sige, aalis na ako. Magtataksi na lang ako. Magpapahatid na lang ako kay Gomer pa uwi. Ngayon, naniniwala na ako. Lagi ka kasing ibinibida ni Gomer sa akin. Magaling ka daw magluto. Ngayon ko mapapatunayan. Amoy pa lang. Nagutom na ako. Sandali na lang ito, Daddy. Sandali na lang. Kung ganyan na nakikita kitang magaling magluto, parang gusto ko nang makasal na kayo. Huwag nyo na sanang patagalin. Daddy. Ano yung sinasabi nyo kay Hanilet? Binubola nyo na yata siya. Ang sabi ko sa kanya, huwag nyo nang patagalin. Huwag kayong mag-alala sa bagay na yan. Darating tayo dyan. Nakakaya naman kay Hanilet. Siya na ang nagluto. Pasensya ka na, iha, ha? Wala kasi yung katulong namin. Biglang nagpaalam. Walang anuman, Daddy. Buhay pa ang mami ko, talagang hilig ko ng magluto. At nagpapasalamat nga ako sa kanya. Kasi bata pa ako, marunong na akong magluto. Maupo muna kayo para hindi kayo mapagod na nakatayo. Maganda sana kung kasabay natin si Hanilet na kumakain ngayon. Tinaon pa niyang pumunta doon sa bahay ng biyanan niya, Tubi. Sila na lang sana ang pumunta dito, nagkakilala pa kami ng magiging balai ko.
Bakit hindi ka kumakain, Pipita? Sir, Dito sa bahay, alisin mo yung ugaling mahiyain. Yan lagi ang tandaan mo. O sige na, kumain ka na rin. Siya nga pala, kumusta naman doon sa lugar ninyo? opo naman sir, okay lang sir. Masaya, tahimik. Ganun ba? Sige, kumain ka na. Dadalawan na nga lang tayo dito eh. Nagkakahiyaan pa tayo. Hindi ka pa pala naglagay sa pinggan mo. Maalala ko si Remeo. Kung may pupuntahan kaming handaan, parang makikipagkarera siya. Nangunguna sa pila. Ay, kayo din sir. Hindi pa kayo naglagay sa pinggan nyo. Malamig na ang kanin at ulam. Oo nga pala no. Naganahan akong nakikipagkwentuhan sa'yo. Sige, kain na, Pipita. Gaya ng napagkasunduan natin nila, Daddy. Sabado ng hapon kami pupunta sa bahay ninyo. Sige. Sasabihin ko kay Ate Pipita. Anong sinabi mo? Bakit sa katulong mo sasabihin? Ang daddy mo ang dapat mong pagsabihan dahil siya ang sasadyain namin, hindi ang katulong ninyo. Ang ibig kong sabihin, paghahandain ko si Ate Pipita. Anong gusto niyong kainin? Hindi na importante yan. Ang importante, makapagharap ang mga magulang natin. Paano kaya ito? Hindi natin napagsahibrihan ng daddy mo na nakausap niya sa cellphone ng daddy ko. Huwag mo nang problemahin yan. Hindi naman sila magkakilala eh. Hayaan mong sila ang makaalam sa kanilang pagharap. Pareho naman silang radyo na magaling magsalita. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Nagkatagpong Magbalay. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.